Ang dami na namang pinamigay ng mga damit-damit dito guys, isang plastic. Mga dress ito na pwedeng pang simba, ganyan. Huwag na natin isa-isahin kasi madami. Tapos, ito yung nagustuhan ko, palda. Pwede ko siyang putulin kasi sobrang haba niya. Puputulan ko para maiksi hanggang tuhod lang na palda. Tapos, sa amo ko tong babae, pinamigay. Ito, pantalon, pwede ko rin putulin. Sobrang haba, oh. Putulan natin yan para maging topong. O, diba? May panggala na tayo. Ang dami pa. Nasa loob nito. Isang plastic. Baka pwede sa mga kapatid ko kasi sa, ano sila, sa pagsisimba. Yung tawag doon? Pag dumadalo ba? Yung sa pagtitipo nila sa simbahan nila. Is gumagamit sila ng mga dress. So, ayan. Pwede to. Mahaba. Sobrang dami talaga. Ay. Lahat ng mga pinagluha. Pati si Ella, meron na naman siya. Tinabi ko na lang kasi. Meron din si Ella, mga damit, underwear, mga medyas na hindi pa masyadong gamit, tapos mga sapatos ulit. Pagka, pag papadala ko, napapakita ko ulit sa inyo. Sobrang dami na naman. Good afternoon, guys! Kunot na naman ang noo ni Inday dahil sobrang init talaga ngayon. Grabe. 11:30 na ang tanghali. Susundo ako ng alaga ko. Ganitong oras, ang labas niya ay 12:00. Grabe ang init, di ba? Yung time na yon na maglalakad ka. Kaya sabi ko sa amo ko kung minsan sasakay na lang ako kasi hindi talaga kaya pag ganitong mainit. Pag winter, pwede ko na talagang lakarin. Okay lang sa akin kahit mga isang oras na lakad. Pero pag ganitong sobrang init, Diyos ko! No, hindi carry. Kita nyo yung araw, guys, and makikita nyo rin pag nanood kayo sa TV dito sa Hong Kong, may nakalagay na super hot. Ano ba yun? Very hot ba? Basta may nakalagay na kulay pula na parang apoy. Tapos yun, ibig sabihin nun sobrang init. So ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka-init today. Ayan, may mga nakapayo nga yung nakapila. Grabe talaga ang init. Tapos ang tagal pa ng bus. Ang nakalagay dito sa may naka-record kasi yan, guys, kung 1 minute, 2 minutes bago dumating yung bus. Tapos yung kanina pa 1 minute, wala pa rin yung bus. Baka traffic dun sa may unahan. Ayan na pala. Padating na. Araw-araw ganyan. Ako, kaya natutuwa ako kapag nandiyan yung amo ko kasi nagdadala silang sasakyan o kaya sila yung sumusundo, hindi na ako sumasama. Nagluluto na lang ako ng lunch. Ayan na. K6A. Ay, salamat. Medyo napaaga ako ngayon. Actually ngayon, pangalawang beses pa lang yata na nagsundo ako na ako lang mag-isa. So medyo napaaga ako ngayon. Mabilis yung bus, walang traffic. So meron pa tayong 20 minutes bago lumabas yung alaga ko. So share ko lang sa inyo yung about sa nagtatanong ng papunta ng Japan kung sasama ba ako o hindi. Meron kasi akong choice, guys, na pwede akong umuwi. Kaso nga lang, yun nga ang sinasabi ng employer ko na baka daw pagbalik ko is buntis ako or baka hindi na ako bumalik. Yun yung dalawang risk niya na kaya ayaw nila akong pauwiin. So ngayon, sureness na isasama ako, guys. Bibili na sila ng ticket for us. So sureness na talaga. Kasama na talaga ako, guys, sa Tokyo. Pero ito, meron siyang may sinabi sila sa akin na kaya naisipan ko rin na umuwi na lang sana ng Pilipinas kasi, guys, gagastos din ako. Hindi nila buo na free ako na pupunta ng Tokyo, Japan. Pero for me, kung iisipin mo din, mas okay na rin siguro yun na hindi nila sasabihin na sobrang laki ng nagastos ko sa'yo. Ayoko kasi ng gano'n, sasabihin nila last time, nung bago-bago pa lang ako, syempre isinama nila ako sa Japan, diba? Tapos parang hindi pa kami ganun ka okay. Syempre bago lang ako, nag-a-adjust pa. So, lagi nilang nasasabi na ang laki ng nagagastos. Gawa ng nagpaano pa ako ng ngipin no, na sila din gumastos. Tapos yun, parang ngayon, na sinabi nila na kalahati, guys, ng gastos ko sa ticket is ako magbabayad. So, naisip ko, okay na rin yun para wala silang sasabihin na ang laki ng ginastos namin sa'yo. Ganon. Kung sakali man na, alam nyo na, diba, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari in the future. So, tinanggap ko na din siya, kahit hindi siya bukal sa loob ko sana, dahil ang laki rin nun, guys. Alam nyo kung magkano yung kalahati. Halos 2,500 Hong Kong dollar. So, sa atin siguro nasa 15,000. So, kung iniisip ko na uuwi na lang akong Pilipinas kasi magbabayad din naman ako, diba? Pareho lang gastos. And makakasama ko pa yung mga kapamilya ko. Kaso nga lang, ayun, isasama na lang nila ako. Kasi matagal pa naman
naman siya. Holy Week pa guys. So, okay lang. Makakaipon-ipon pa tayo. Tapos sabi ng amo ko, pag Chinese New Year daw, ayun, baka daw makaipon ako ng pera. So, meron na siyang plano sa makukuha ko sa Chinese New Year. Oh my God! So, baka malaki naman ang ibigay nila. Baka pwede na pang bili ng ticket. Kalahati, akin ang gastos. So, ayun, punta na tayo dun sa aking alaga, guys. Malapit na siya lumabas. Kasama namin yung mga magulang, kaya alam nyo na. First time ko na susundo ulit. Okay, second part ng ating vlog. Dahil susundo na ulit ako is 11. Maaga-aga ko ngayon, 11:15. Umalis na ako dahil yung bus padating na. Maaga-aga ang schedule ngayon. So, ayun, dadagdag ko lang doon sa ating video kahapon. So, okay na rin naman pala na isasama nila ako doon sa kanila pala, hindi akin. Yung kanilang pag-alis dahil ano yun guys, hindi ko pala nasabi kung kailan Holy Week, nasabi ko ba sa last vlog ko? Holy Week yun. So, okay na rin nasasama ako kasi April yata ang Holy Week. So, malapit nang matapos yung kontrata ko. And then, malapit na rin naman akong umuwi. Kung sasama ako sa kanila, ayos na din. Kasi ilang buwan na lang din naman uuwi na rin ako. Kasi kung uuwi ako guys ng Pilipinas, magagamit ko yung leave. Yung 7 days na leave, magagamit ko yung kulang pa kasi 10 days. Tapos, pag nagamit ko yung leave, pag natapos yung kontrata ko, kaunti na lang yung leave ko. So, saglit na lang ako sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata, diba? Tapos, hindi pa rin bayad. Yung dadagdag na, diba 10 days? Yung ilang araw na yun na 3 days, hindi yun bayad. So, sayang. Kaya, sama na lang tayo. Tapos, once in a lifetime experience lang naman to guys. Minsan lang tayo makakapunta ng Japan and I think hindi ko kakayanin na mag-travel ng ganun. Kung ako lang din, sarili ko lang, hindi kakayanin. So, ayun, get the opportunity na gusto tayong isama ng employer natin dahil Tokyo yun guys. Tapos, okay na rin nga, sabi ko sa inyo, okay na rin na magagastos tayo ng 15,000 kasi para hindi nila sabihin na, ay, ang laki-laki na nagastos ko na sa'yo, ganito, ganyan. Ayoko nang masyadong mga sinasabi sa akin. Palagay nyo, hindi ba pagiging selfish yung gagawin ko? Na sasama na lang ako sa kanila kaysa umuwi? Kasi, yun nga, yung iniisip ko, yung sinabi ko sa inyo na gagastos ako, pareho lang ang gastos. Pero, kalahati kasi yun ng ticket. Mas mahal kasi yung ticket ngayon gawa ng Holy Week. Pero, pag uwi naman ako ng Pilipinas, ayun, tapos magastos din sa Pilipinas, ikaw lahat, di ba? Pag umuwi ka. Pero, syempre, wala namang katapat na pera yung makakasama mo yung mga anak mo. Pero isipin nyo, April yun. April, May, June, July, August, September. So, 6 months na lang, uuwi na rin naman ako ng Pilipinas. So, ayos na rin siguro yung ganun guys. Pasensya na. Baka sabihin nyo, Tapos, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo na baka buntis din yung amo ko. Tapos, o kaya baka daw ako yung mabuntis. O kaya, hindi na daw ako bumalik. So, ayun yung mga risk nila. Kaya, mas gusto nila, nasasama na lang ako. Ay, nako. Pero ayos na yan, makakapag-vlog tayo doon and new experience again. Malay nyo, bago matapos yung kontrata ko, makailang tatak pa tayo doon sa ating passport. Ay, thanks God. Sobrang okay talaga yung mga employer ko. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako na ganun yung nakuha natin na employer, di ba? Ay, tagal-tagal ng bus. Ang dami ko na namang nadaldal sa inyo. Yung lunch namin ngayon guys, lulutuin ko salmon. Sobrang healthy pala nito guys, alam nyo ba? Kumain kayo ng kumain ng salmon kasi may healthy fat siya, fatty acid na kailangan ng katawan natin. So ayan, ang nilalagay ko dyan, asin, paminta, saka yung cornstarch para hindi dumikit ba sa kawali, tapos para medyo crunchy. Gustong gusto yan ng alaga ko, kaya ganyan. Cornstarch yung ginagamit, hindi harina. Tapos meron tayo dito celery. Igigisa ko lang yan sa bawang, lalagyan ko lang yan ng oyster sauce. Ayan, ganyan lang, mabilisan lang. Yun lang, ulam natin. Gustong gusto din to ng alaga ko. Medyo crunchy siya. Ayan, lagyan mo lang din ng asukal, asin. Yun lang kasi yung mga pampalasa ba dito. Hindi gumagamit sila ng kung ano-ano. So, ayun lang, oyster, asin, asukal, bawang. Hindi gumagamit ng sibuyas. Kaya yung mga sibuyas namin dito, tumutubo na siya.
And pati mga luya tumutubo na. Ang dami kasing nabibili. Hindi naman laging nagagamit, konti-konti lang. Timo, ito itatanim sa labas kasi bibili ka $10 din ng isang tali. So, tinatanim-tanim dyan sa labas. Yun, nangunguha na lang kami ng paminsan-minsan ng mga dahon-dahon. Kaya ayan, kaso ngayon mahirap magpadami, gawa ng mainit masyado. Hindi sila healthy. Maganda kapag winter, sobrang yabog ng dahon ng sibuyas. When you're working really hard, then remember your salary